1980s pa po nang magsimula sa lechon business ang ating pong bisita, no? Matatagpuan sila sa Lechon Market sa La Loma. Alamin natin ang history at journey ng Monchis Lechon. Ito nyo naman. Ng Monchis Lechon. Kasama po ang owner na si Sir Ramon Ferreros. Perfect mornings po sa inyo, Sir Ramon. Thank you for coming. Perfect mornings, Miss Ariel. Opo, lapit lang po tayo ng kaunti sa mikropono. Yes. Ayan. Alam niyo po, kami pala, naku, medyo nahiya tuloy ako kay Sir Ramon kasi siguro din sa dami na namin na interview, nasa kabilang istasyon pa ako, nagkasama na tayo noon. Yes, Oo. Siguro sa morning show po yun. Morning show Alas yun. 5:30. Yes, Kami morning nila show. Julius, Tintin. Yes, right. Oo. It's good to see you again and thank you. Nakakatuwa naman po. Ibig sabihin, ganun na rin kayo katagal sa industriya. Yes, 37 years, going 38. Wow. Okay, isa pong sa mga OG ang lechunan po, ang Monchis dyan po sa La Loma. At minana nyo ho ba itong negosyong ito o kayo po mismo ang nagsimula nito, Sir Ramon? Kasi nag-start ng magulang ko nung araw. Pero siyempre, taga Laloma ko, sa Laloma ko pinanganak. Para bang home along the lechunan. Yes. Nakita ko kasi na merong original na kultura ang Laloma. Maglilechon kami. Ito ang way of life namin. So, home along the lechunan, pumasok din sa mind ko nung araw na maging lechon capital of the Philippines ang Laloma. Tapos pina-endorse ko nga sa City Council hanggang sa mangyari nga na naging lechon capital of the Philippines yan panahon ni Mayor Sunny Belmonte noong 2002. So ikaw pala nag-push, ikaw yung mga nanguna na nag-push to be the capital ng lechonan. Pina-endorse ko yan sa City Council na ayun. Tapos and then nung 1988 sinimulan ko, 1989 tinayo ko ang Laloma Lechoneros Association. Ang purpose ko nun para magkaroon kami ng parada ng lechon kasi nga nasa National Capital Region kami. Kako, napakagandang landmark ang Laloma kasi meron kaming unique na kultura. Maglilechon nga, di ba? Kasi honestly, yung agri-product na lechon, it naturally grow Hindi namin sinadya. From Mang Tomas Lechon nga, di Mang Tomas de los Tres, tinayo niya yan. Hanggang lahat na magkakapit bahay namin noon ay nagtinda hanggang mag-prosper ang Laloma bilang lechon market na tinawag na Lechon Capital of the Philippines sa ngayon. So noon po, sabi nyo nga, ano na yun nagsimula yung inyong pamilya pero kayo na po yung nagpalago, kayo na yung nagpalaki. At hindi lamang yung pangsarili, kundi it's a community, it's a group, na para matulungan pati yung mga kapwa nyo lechoneros. Kasi naniniwala ako na magiging matugumpay isang cultural community kapag kayong mga nandoon nakatira ay mag-prosper lahat. Hindi pwede kasing ang sumikat ay ang magtagumpay isa lang. Kinakailangan the whole community mag-prosper. Siyempre, katulad ngayon, di ba? Ang Laloma is world known, di ba, na lechon capital ng kahit sa Pilipinas mga na. turista, dadayo yan sa La Loma para matikman ang lechon natin. Ang Laloma, siguro nakita ko na almost all citizens of the world dumaan dyan. Of course, pag lang yung mga kapatid natin, mga Muslim, di ba? Pero there are few. Kasi mga Malaysian, mga Muslim country rin, di ba? May dumadayo rin. Name them. Italian, dumating yan. Japan, mga Greek, mga European na yan. Tapos yung mga Asian countries, nakarating sa Laloma yan. Ang pinakamaraming pumupunta pang karaniwan, Koreans, saka Americans. Yung mga yan, dami. marami. Oo. Balikan ko po, Sir Ramon, yung pagsisimula ninyo ng negosyo. Yes. Kasi ngayon naman, marami pa rin umuusbong na negosyo ay lechon, mga nagsisimula. Or baka meron dyan na nagpaplano na magsimula ng lechon business. Maganda sa inyo namin marinig. Paano ba ang pagsisimula? Ano yung mga challenges? Siguro nung panahon na yun, nung 80s, 90s, magkanong puhunan? Sa totoo lang, nung araw, 700 pesos, meron ka ng live pigs Live native pigs. Imagine 700
Ngayon, nagsisimula ngayon ang capital ay more or less more than 4,000, 5,000. Yung Isang mga piraso diretso. lang pa yun? Sa live pigs pa yan, hindi kasama rin ng mga overhead expenses mo para maging lechon. Oo. Pero, ang magandang paglilitsyon kasi, honestly, simple lang naman para magtagumpay ka sa kahit anong hanap buhay, kinakailang it must be quality. Kung maglilitsyon ka, sinasabi, kinakailang masarap na lechon, di ba? Ang tunay na masarap na lechon ay yung very healthy pigs. Very healthy. Kasi ang native pigs natin, Philippine native pigs, pag yan ay niluto mo as lechon, napakalutong ng balat niyan. Kaya the best ang Philippine native pigs natin na galing sa Quezon Province, Marinduque and Mindoro, karamihan yan kasi diyan ang gagaling ang mga baboy na kinakatay at gawing lechon sa laloma. Ito po bang Monchis lechon, yung mga pigs po natin, saan galing? Saan? May sarili po kayong farm? Paano po? Kayo na po ang nagpapaano or meron kayong ka-partner na nagsusupply sa inyo ng lechon? Yun ang kagandahan ng laloma sa totoo, di ba? Kasi talagang city dwellers kami, hindi ba? Taga Manila kami, karamihan dito sa Metro Manila na naninirahan yan. Ang nagsusupply sa amin ng mga baboy ay taga Quezon Province, Quezon. taga Marinduque at taga Mindoro. Oo. Ibig sabihin, nakakatulong ang laloma para gumanda ang pamumuhay din ng mga farmers sa mga lugar na yan. Oo, mas malawak yung kumbaga, yung business na ito, hindi lang Yes. yung kayo yun mismo nagpapalago, parang naka-confine lang sa family nyo, but actually, parang mga, nyo sila yung mga partners in the Yes. business, hindi ba? Yes. So, ito pong Monchis, Quezon, mula noon, Quezon na lechon talaga. Alam mo, ang Quezon Province, nung araw, hindi pa masyadong nagpo-prosper ang lechonan sa laloma. Nagsisimula pa lang. Hindi yan ang pinaka masasabi kong main products nila na binebenta sa Metro Manila. Kasi sa farmers. Pero ngayon, ang kinukuha ng Tagalaloma, lalo pag December, thousands of native pigs. Talaga? So it means the whole of Quezon Province na nag-aalaga ng native pigs ay kumikita talaga. Hindi lang 10,000, 6 figure possibly bawat isang farmers sa kabuuan ng December yan. Ang sinabi niyo po, mahalaga sa consideration po, pag bibili tayo ng lechon, mga kapatid, siguraduhin natin na native ito because you said it's healthier. So, kinakailangan, kasi ang native pigs kasi, pinakakain ng mga, organic ang pinakakain dyan, di ba? Mga gulay-gulay, di ba? At matagal lumaki yan. So, ibig sabihin, may konting patch ng konti yan. Ngayon, saka ito ang the best na ang balat niya ay napakalutong talaga. Oo nga, totoo ba talaga? Yeah. Parang challenge Totoo ba? Para lang masabi, matikman. Ito, dito rin kayo nagkakatalo, tingin ko, ang mga iba't ibang Yes. sa sauce. No? Pero kanina nakakurot na po ako. Hindi naman kailangan ng sauce dito Madagdagan sa ko Monchis pala lechon. yan. Kasi kapatid, kaming taga Manila, may sarsa, hindi ba? Opo. Kinagis na namin yan. Kami mga Tagalog, tayo mga Tagalog, ay kinagis na natin na may sarsa talaga. Although, kumpleto rin naman sa ingredients ang mga native pigs na kinakatay namin para maging lechon. Okay. Pag ganito po, paano ba ang lechon? Parang sila na ang bahala, yung mga nagsusupply sa inyo. Kung ilang days yan, gaano ba katagal pinapalaki? Sabi nyo nga, mas mabagal sila lumaki. Yes. Ang native pigs. Gaano po ba sila katagal lumaki at pwede nang i-ready for lechon? Siguro, 4 to 5 months, ganun. Pero kung tutuusin, 4 to 5 months, mga 20 kilos na yan sa live weights. Narinig nyo ba yun, mga kapatid? Narinig nyo ba? Ito, para sa'yo to. Ito, ikaw nanonood dyan. Para sa inyo po yan. Ang sarap. Isa pa. Ayan, para kay Carmi yun. Kasi hindi daw sa titikim. Biro lang. Ang sarap ha. Sorry. Ayun po. So, 4 to 5 weeks, sir. Months. A month! Pero minsan kasi, na-improve na nila ang native pigs ngayon kasi inanon nila yan sa
sa ibang lahi para mas mabilis, parang ganun. Na-improve na rin nila. Hindi katulad nung araw na ang native abot ng 6 months o 8 months, saka lang maaabot sa 20 kilos. Pero na-improve na nila ngayon yan. Paano po ang naging journey nyo, Sir Ramon? Kasi 37 years na kayo sa industriya. Yes, oo. I'm sure it wasn't easy. 'Di ba? May mga challenges pag nahihit yung sakit ng baboy, apektado kayo pag ganitong ang ekonomiya, ganito kayo. Ano yung paano sige, puntahan natin dun sa pagsisimula nyo, dun nga sa gustong magkaroon ng lechon business. Ano yung mga tips, ano yung mga mahalaga muna nilang tandaan sa pagsisimula ng lechon business, Sir Ramon? Kasi sa akin, pag nagtayo ka ng negosyo, siguraduhin mo na yung location mo ay tama. Dahil sa hindi naman pwede magtayo ka ng negosyo sa interior na street, di ba? Kinakailangan main road talaga yan. Yan ang unang essential na mga factor. No? Pangalawa, natural quality na baboy. Hindi pwedeng medyo payat o pwede na. Hindi pwede. Kinakailangan 90% o 99% na quality ng baboy, bilog na bilog. Ayun ang kinis-kinis na bilog. Malaman na malaman. Kasi yan ang tunay na quality na lechon. Ngayon, paglalagay ng mga ingredient, secondary na lang yan para sa akin. Yung kanya-kanya kayong palasa sa loob. Yung mga tanlad, nilalagay sa ano. Pero given simple lang din naman Tanlad, garlic, onion, pepper, little amount of salt. Ganyan kasimple. Lahat naman na maglilitsyon, ina-applyan. Ang punto lang, kinakailangan talaga 99% quality yung baboy mo. Speaking of quality, yung challenge, may mga naalala ba kayong noong panahon or noong nagsisimula na, bakit makunat yung balat natin? Yung merong mga yung mga trial and error na nangyayari parang maputla yung lechon natin or parang yung ganun po. Dumaan na ko riyan. Dumaan Kasi yes, yung mga perfume. Buti wala pang social media noon, kundi na-bash-bash na. Kaya sa akin, ginawa ko kasi meron akong feasibility study kasi nandun na ako sa Laloma, di ba? Doon ako lumaki. Nakita ko na lahat. So, yung baboy, kaya kumukunat, kasi nga, pag hindi ito native pigs, white breed na baboy. Kasi may dalawang klase ng baboy, hindi ba? Isang white breed at yung native pigs nga, na may lahing native pigs. Ang white breed kasi, kahit sabihin natin quality yung baboy, napakaganda ng laman at madibis ang taba. Pag ginawa mong lechon yan, 2 to 3 hours, o even after na pagluluto mo, ay makunat na kagad. Kasi ang paraan ng pagpapalaki ng white breed, nating nasa mga farm, yung ginagawa mga partner ng mga lalaki, mga bansot yung binebenta nila. Ngayon, ang approach na sa ginagawa rin ay manipis ang taba o almost walang taba. Yung binebenta sa palengke, walang taba yun Hindi katulad ng native pigs, may konting taba yan. Yun ang nagpapalutong sa balat. Yung taba. Ngayon, kaya ang native pigs, yung medyo payat at walang taba, ay kumukunat din yan. Kaya sinasabi ko, kinakailangan almost more than 90%, nasa level na 90% ang quality niyan para makakuha ka rin ng quality lechon. Hindi lang sa dami ng ingredients. Talagang given talaga. Yung raw material mo na baboy, dapat quality. Yun malinamnam yan. Yun ang pinakamahalaga. Nakakailang lechon kayo sa isang araw? Yung yung simpleng araw. Yung simpleng araw, yung chill days lang, Siguro sir. mga average, mga 10 to 15. Madami pa rin. Marami pa rin. Oo. Kasi nga, hindi ba, gaano bang karami ang population ng Metro Manila? Hindi ba sa ngayon? Baka more than 20 million na ang residents ng Metro Manila, hindi ba? Yun, having their own birthday, having their own anniversary. Talagang star lagi yun sa anniversary, sa birthday, di ba kung kaya. Paano po ninyo rin binabalanse or na-challenge din yung negosyo nyo at the same time ganito po sa mga ganitong klase ng ekonomiya mayroon tayo na tipid din yung mga tao sa paggastos. Kasi magkano na ba ang isang lechon ngayon na Sir Ramon? Isang buo? Ang pinakamababa sa Laloma, although it is lechon market, 6 to 7 kilos, 9,000 na ngayon yan. Ito pong, the lechon that we have now,
Ano pong size to? 11 kilos yan. 11 kilos. Medyo malaking medium na to. Opo. Sa live weight yan, siguro mga sa 23 kilos yan. Oh, Sa okay. live weight. Oh. Okay, so yung mga ganito po natin, the normal is around 14, 16, 18? Sa cook weight, Sa yung halaga niya, yung presyo niya. yes. Yung ganyan 10 to 11 yan, inaabot siya ng 12,000. Mga ganon po. So paano yun? Paano nyo binabalanse para rin hindi maramdaman ng tao na wala akong pambili, gusto kong maglechon pero parang di ko na ma-afford. Yung ganon. Alam mo, ang ganda sa Pilipino kasi parte ng kultura natin na lechon nga, hindi ba? Kasi simbolo ito ng tagumpay, simbolo ito ng kasaganaan sa pamumuhay ng Pilipino. So, sinabi nga ng isang kaibigan ko at isa sa mga buyer ko na, alam mo, parang Monchi, pag birthday ng anak ko, kahit mahirap ang buhay, talaga ihahanda ko ng lechon. Oo. O pagsalubong sa Pasko, pagsalubong sa Bagong Taon, sabi nga kahit mahirap lang kami ng yung mga taga-Tondo kasi talagang pag piyesta ng Santo Niño, naghahanda halos lahat yan Kahit hirap ang buhay namin, kinakailangan meron kami lechon sa hapag. Kasi nga, ito ay parang pinakikita namin sa mga anak ko, sa pamilya ko na napakasagana ng pamumuhay namin kahit paminsan-minsan. Kasi pag may lechon ka sa hapag, iba talaga ang level ng handaan At saka hindi naman po kailangan din, sa mga storya lagi namin nagagawa na hindi kailangan naman buo, kung hindi kaya yung isang buong lechon, it's good na pwede kang bumili per kilo. Kasi rin naman, kung maliit yung pamilya mo, hindi mo rin naman, hindi ka na bibili. So, meron pong per kilo. Meron per kilo na naman. Hindi nawawala. Yes. During regular days, sabi nyo nga, mga nakakasampu na lechon, pag peak, yan yung pagpasko, pag may fiesta, pag may mga bagong taon, ayan po, nakakailang lechon kayo, sir? Alam mo, ganyan, siguro, Christmas season. Pag yung December, usually yan, by hundreds na. Per day. Yung weekends, yung mga weekend, kasi pag December na yan, December season, pag Friday and Saturday, the next day kasi ay bakasyon, walang pasok, hindi ba? Doon nila tinatamat ang Christmas party nila. Party ng mga grupo, party ng mga kumpanya, party ng mga opisina, parang gano'n, party ng barkada, yung mga high school reunion, di ba, college reunion. Simbolo nga ng kasaganaan Para ba hindi pwedeng walang lechon sa hapag na isang mamamayang Pilipino. Part of the celebration. Talaga yun ang star ng handaan. Kahit sa ibang bansa, sa Amerika ngayon talagang they try, parang may mabibili ka ng lechon at pag Pinoy, pamilya, party ng Pinoy, may nakahanda po na lechon. Paano yun sa Sir Ramon, kunwari, kagaya niyan, kunwari hindi na ubos, at I'm sure tinatansya nyo naman yan. For today, mga 5 lechon muna lang ang gagawin natin kasi ayaw din yun ng waste, diba? What do you do, pag may sobra o hindi nabibili? Ito ang kagandahan ng lechon capital, ng Laloma, ng negosyong lechon. Kasi pag natira namin yan, kinabukasan, raw materials yan para gawing paksiw na lechon. Paksiw, pwedeng sinigang na lechon. Yes. Pwede ngang sisig na lechon, lahat pwede. Kaya kahit matira ng buong Laloma, halimbawa, bawat isang lechon, 15 kaming maglilechon ngayon sa Laloma. Kung matira naman ng bawat isa, kahit sabihin pa 2 o 3 lechon, the next day, nabebenta rin namin yan na maging paksiw na lechon, frozen products na yun. Medyo mababa na yan. Less than 50% ang binababa ng presyo. Yung 1,500, kasi sa Laloma, kaya naman tawaran 1.5 per kilo, pero pwede tawaran yan, natatawaran yan. Ngayon, pagdating sa frozen lechon, 600 pesos per kilo lang yan. Yun ang ganda. With sauce pan, special sauce na sarsa. Oo. Maganda rin Kaya lang siyempre ang habol mo yung yung lutong nung Yes, pero iba yung
fresh pa rin eh. Iba pa rin yung bagong Iba luto pa rin eh. ang paksiw na lechon sa Laloma. Napakasarap ng paksiw na lechon sa Laloma. Kasi yan mga yan, pag paksiw na lechon at tikman ang paksiw na lechon sa Laloma, talagang bumabalik-balik din sila. Ay, Rol, alam mo na, pupunta tayo ng Monchis para dun sa paksiw na lechon. Paksiw na Kasi lechon. ito pong lechon ngayon, alam nyo, malamig dito sa studio. Tapos kanina pa rin po si Sir Monchi. Hindi nyo lang nakikita, yung kalahati nito, nakain ko na lahat. Ayan. Ay, ano po, Sir Monchi, panahon na ngayon ng internet at social media. Paano kayo nakikisabay? Kasi nung panahon natin, nung una tayo nagkita, iba yung way of marketing your lechon, Yes, selling your oo. lechon. Ngayon, mas madali nang maabot. So, paano kayo nag-adjust at who manages it? Nung araw kasi hindi ba, alam mo naman ng sarap Pilipino, talaga. mahilig sa tawad, di ba? As much as possible, gusto nila, personally, nasa tindahan sila ng Laloma para tumawad. Pero nga, just because of yung virus nga, hindi ba? Kaya bawal lumabas, napigilan ng tao, lockdown, hindi ba? Ngayon, na-create ngayon yung online market. Kaya, ngayon, kami mga taga-Laloma ay nag-create kami ng kanya-kanyang Facebook page, parang ganon. Parang sa akin, ngayon lumalabas ngayon na almost 80% ay sa online na bumibili. Yung Hindi pwede mapag-iwanan, no? Saka lang nagwa-walk-in. Yung 20% Lalo na ngayon, sir. Lalo ngayon, 20% Mahalang na lang. diesel at gasolina. Hindi ka So, tulad ng- itatawag ko na lang pa-deliver Yes. kesa... At saka Tama. you deliver. I mean, you could deliver one whole lechon kesa yung pupunta ako, bibili ako isang buong lechon, tapos dadaling ko ulit, diba? Ang ganda ng Laloma pa. Kami mag-lechon sa Laloma. Pre-delivery kami within Metro Manila. Wow! Yun ang ganda nun. So, of course, hindi ba pa di-deliver mo right at your doorstep. Dadali namin taga Laloma yan. Pero mahalaga sa inyo, sa food business in general, yung sanitation, the Of quality, course, the food sanitation. napakahigpit Ano? ng Quezon Oo. City pagdating dyan. Paano nyo po sinisiguradong compliant ang negosyo pagdating po sa sanitation and safety? Kasi ang sanitation department ng Quezon City ay talagang meron silang representative na pumupunta sa Laloma. Tinasabi nila sa amin, nung araw, walang glass showcase eh. Ngayon, meron ng glass showcase ang bawat lechonan. Ako talaga, I see to it na sa glass showcase ang lechon ko. Of course, pag bagong luto yan, nasa labas pa lang yan, di ba? In front of the roasting area. Ngayon, pag medyo lumamig na yan, nilalagay na namin sa glass showcase yan. Aluminum glass showcase yan. Ang inano kasi ng sanitary department ng Quezon City na nung araw, kukunti ang sasakyan. Walang ganong alikabok. Yes, Pero yes. ngayon, ang sasakyan mula umaga hanggang gabi. So, ibig sabihin, yung gas fume at alikabok, nandyan lang. Oo. So, ang lechon namin, kinakailangan, must be protected Yes. through sanitation ng aluminum glass showcase. Ginawa na namin, ultimo yung katayan namin sa Laloma, ina-upgrade kami ng Quezon City na maging NMIS accredited kami. Nakakalungkot nga, sarado ang karamihan ng slaughterhouse sa Laloma. Dahil sa sinabi na, although we are a cultural heritage, nakakalungkot. Kaya lang, ngayon, nagkakatay kami ng Taga-Laloma sa labas ng Quezon City. Ngayon, sinasabi sa amin na i-upgrade kami sa NMIS standard. Ako, malapit nang matapos yung slaughterhouse na pinagagawa ko. Kaya lang, of such amount. Kasi yung NMIS sa equipment, para maging accredited ka, yung slaughterhouse mo ay medyo mataas ang presyo. And I don't think everyone can afford that. Yes, that's it. Ang point kasi, cultural heritage kami, napasara kami just because of African swine plural. Ngayon, na-disinfect na naman. So, ibig sabihin, dapat yung cultural heritage namin ay maibalik sana ng Quezon City na makapagkatay kami kasi pwede naman namin i-upgrade ang facilities namin eh. So is this something na nasa table na pinag-uusapan Yes, na ulit? pinag-uusapan Okay. na namin Okay. ngayon, sa ngayon. Pero sa totoo, of course, ang gusto talaga ng Quezon City to upgrade yung quality na pinoproduce ng Laloma. Napakaganda naman. Kaya lang, yung culture related namin, medyo nasalig. Sana na magtulungan, no? Magsuportahan. Kasi at the end of the day, yung mga turista rin eh. Kasi siguro din, kaya pinoprotektahan
at nagiging strict po ang Quezon City, LGU, ay hindi. Isa to sa pinagyayabang natin sa QC eh. 'Di ba? Tama. Pero at the same time, sana may support. Kung hindi man kaya, lahat ng lechoneros, ay a little subsidy from them para magkaroon lahat ng maayos na katayan. Yes, number one, pinakamayaman ng Quezon City. Ayan, sa Mayor ngayon. Joy. Mayor Ayan, Joy. ako last term na ni Sana Mayor matulungan Joy. kami. Baka bago pero knowing Mayor Joy, napakabilis po niyan kumilos Ay, at napakadaling lapitan. Napakaganda po ng hangarin niya to upgrade us para, siyempre, yung quality na ipoproduce ng Quezon City as a whole na lechon, pwede pagmalaki ng Quezon City. Dahil tumutulong din naman sila para ma-improve kami sa ngayon. Yun nga lang, nagkakatay kami sa labas ng Quezon City. We're not allowed. Pero ako naman, malapit na matapos din naman ang slaughterhouse ko. At yung mga iba, ginagawa na rin. Sir Ramon, sa lahat po ng negosyo ay hindi mawawala yung challenge, no? Yes. May mga pagkakataon ba na parang inisip nyo ng isara na yata or talagang napakalaking problema? Anong tip ang maibibigay nyo po doon sa mga negosyante, magnenegosyo, kung paano dapat hinaharap ang mga hamon sa pagpapalakad, pagpapatakbo ng isang business? Alam mo, dumaan din ako sa pagsubok na nag-fail ako do sa early months ng paghahanap buhay ko. Alam mo tayo mga Pilipino, yung resiliency natin, hindi ba? Yung tiyaga natin sa hanap buhay na sabi natin, kaya natin magtagumpay. Yun ang pinakamaganda sa Pilipino. Kasi yun nga, sabi ko nga, hindi ba? Sa hanap buhay, sigurado nyo tama ang location. At ang produktong ibebenta nyo, siguraduhin nyo ay top quality. At maari, at minsan kasi, yung quality na lechon, pag diniliver mo sa isang customer, yung handling nila, doon kakaroon ng failure. Minsan, sasabihin namin, please remove cover for longer freshness. Oo. 2 oras pa ang kainan nila, ayaw nilang tanggapin. Tinanggal na namin yung cover, pero binalik nila yung cover. So, sabihin, nakulob. Oo. Lumambot. Ngayon, magre-reklamo ngayon ng customer, hindi ba? Kunat, Na oo. makunat, kinulob niya. Sa totoo, bilang isang negosyante, kinaka-entertain mo yan kahit sabihin pa natin, sila nagkamali. Ako sa akin, pinapalitan ko. Kahit alam kong sila nagkamali. Dapat ang ilalagay nyo, ayan o, ang laki-laki. Yes. Diba? Please remove cover for longer freshness. Yes. Siguro po, Sir Mon, the next time, ganito na kalaki ang kailangan para hindi kayo na, kasi hindi rin biro ang puhunan na Yes, para napakalaki. palitan nyo, ay masakit din naman yun sa isang negosyante. Tama. So, tayo ring mga mamimili, dapat binabasa natin mabuti. Aminin natin, minsan sa sobrang excitement, hindi na napansin yung pangalan, yung papel, 'di ba? Binuksan na lang or ay wag muna, tabi mo. Hindi pa Yun. pwede kasi mauubos 'yan. Kukurutin, Yeah. parang ako lang, kurot ng kurot po doon sa balat. So, ayan, babasahin natin mabuti. Akala kasi ng mga mamimiling Pilipino na pag sinarado mo, na-maintain mo yung freshness. Hindi. Kasi lutong ganun pagkain, ang lutong pagkain, pag nakulob, magpo-produce ng moisture. Ayan. Yung moisture na yun, in contrast yan sa oil ng baboy. Lalo na ngayong summer, mga kapatid. Doon ha? napapanis. Ayan. Lalo na ngayong tag-init, mga kapatid. Huwag natin pabayaan na makulob. At habang kumakain tayo ng balat ng lechon, Sir Ramon, kayo na po, imbitahan po natin ano po ang FB at Instagram at ang contact numbers saan po matatagpuan ang napakalutong at linamnam na Monchis Lechon. May Facebook page po ang Monchis Lechon. Saka kami po mga lechonan, meron lahat kami mga Facebook page. Saka siguraduhin nyo ng may physical store kasi at sa ngayon, meron din mga naglalagay na taga-Laloma sila. Pero hindi naman sila lechoneros sa Laloma. At big sabihin, baka yung mga scammer, meron mga, alam mo naman sa ngayon, sa Facebook, sa internet, may mga scam din. Pero see to it
na yun ay 15 lechoneros yung kukunan nyo ng lechon. Kasi pag ang lechoneros na yan ay galing sa Laloma, quality po talaga yan. Kasi dumaan yan sa City Veterinary Department inspection at napakahigpit po sa ngayon.